Okay, good morning. Ito, meron tayong isang tanggap ngayon dito na Panasonic 24 inches dinala ng customer. Ang complaint niya ay wala daw standby o walang power, no? Dead set. So, ang sabi niya sa akin, change board daw. So, sabi ko, sige, pero wala akong available na pang 24 inches kasi ito talaga mga sirain, mga 24 inches. So ito, nabuksan ko na, wala na, hindi ko na na-introhan kanina kasi nandito yung customer. So binuksan ko din, pinakita ko sa kanya na bago niya iwan ay gusto kong makita kung buo yung panel, yung screen, para wala tayong maging problema. Okay, so ito pinakita ko sa kanya. Sabi ko, magko-convert tayo dyan ng pang 32 inches, no? Bali itong board ng 32 inches na to ay Hanabishi. So ito yung kanya 24. So may gumalaw na rin. Hindi ko alam kung sinong gumalaw dito o pinagawa niya sa lugar nila o siya. Hindi ko lang masabi, no? Kasi yan, no, ginalaw na yung regulator dyan, yung 6-pin regulator. Common talaga nasira yan, yung 6-pin regulator na yan. At saka yung ang kanyang 1118 na IC. So ito, nakita niya kanina sinalpak to, okay naman. So ito, magiging problema natin dito yung kanyang bracket ng board, no, yung molding, yung mga butas, kasi hindi na match yan. So ang gagawin natin, may mga ganito naman tayo, yan. So ang gagawin natin, modification na to, yan, modification ang gagawin natin. Okay, so balikan ko kayo kapag na-install ko na. Okay, since iba na yung itsura ng board na kakabit natin, mag-a-adjust tayo ng mga itong mga lagayan ng screw sa board. So ito, nag-adjust ako dito isa. So siguro dito mag-a-adjust na lang ako, kahit isa na lang dito. Pwede ka magbutas dyan. Yan, pwede ka magbutas, pwede ka rin maglagay ng na lang, yung double-sided tape na makapal, para hindi na rin tatama. Double protection na rin yun sa sa board, na hindi didikit sa chassis. Okay, may nilagay na ako isa, nag-adjust ako dyan. Yan. So ito, susukatin nyo din kung magmamatch pag tinakpan nyo. Walang sasayaran, hindi sasayad yung niya, yung back cover nya. Okay, so ganyan. Okay, so dito na lang tayo, hanap tayo dyan ng medyo maliit, kasi sobra, medyo maliit lang. So okay, balikan ko kayo. So ayan, ito medyo mahaba kasi, so nag-cut na lang ako para sumakto dito. Ayan, kasi sobrang haba, tatama na dun, lagpas na. So nag-cut ako. Okay, na-mount na natin yung kanyang dito, yung pinaka parang board support, yung parang bracket, no? So i-test na natin muna yan bago natin sarado. Ayan, nilog in ko na. Okay, may power indicator na siya, standby. Power na natin. Power. Yan, power na yan. silipin natin ngayon. Ayun, nakita nyo yung Hanabishi. Okay. Okay, ayan na. May display na siya, yan. So ang next na gagawin natin dyan, isasarado na natin yan, kasi halos sakto na yan dito sa may back cover nya. Ayan, sakto na yan dyan. After natin isarado, i-off natin yung kanyang logo, para kahit gamitan natin ng universal remote, hindi na alam yung brand ng board. Okay, may mga board din kasi na hindi na off yung logo. So itong Hanabishi, pagkakalam ko, na off to, kaya ito magandang pamalit sa mga board na sira, kasi pwede mo siyang gamitan ng universal. Lahat naman ng board na gagamitan ng universal, ang kagandahan lang sa may logo niya na off. Kasi halimbawa ito Panasonic,
Tapos pag open, ang logo na lumabas Hanabishi, parang pangit tignan, di ba? So ito, Hanabishi, subukan natin i-off. Pagkakalam po na off yan. Okay, ito. Final test tayo. So ito, na ibalik ko na lahat yan, yung back cover niyan. Plugin ko. Okay, naka standby na yan. Power on natin sa remote. Teka natin. Op. Kasi meron pang delay yan eh. Ayan, okay na yan. Nilipat ko ng pwesto gawa ng maliwanag doon, halos di natin nakikita. Okay, kita nyo yung Hanabishi na tatak. Okay. Ito kasi to galing na to sa yung board na to, galing na sa isang 24 inches no na unit. Ito ng testing ko. So in-adjust ko na yung setting niyan. Bali ang set ang ano niya ng service mode papasukin natin. Okay, papasukin ko ha. Okay, pagdating natin sa service mode, puntahan natin itong general setting. Ito general setting. Yan. Scroll down. Okay. Yung kanyang backlight ginawa ko ng 65. Yan, backlight niya. Kaya na kayo medyo maliwanag sa likod. 65 na. So itong logo, makikita nyo logo. Ayan, logo. Naka on. Pa-power off lang natin yan. Okay. Scroll down. Off. Ayan. Naka-off na siya yan. Logo off. So, exit tayo. Power off natin ulit yung unit. Maghintay lang tayo ng mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos power on ulit natin. Pag bukas niyan, naka-off na yung logo. Wala na yung logo. Ano siyang logo, okay? Diretso bukas na yan. Ayun, nakita nyo? Ganun lang. Bali, ano lang to, basic modification lang to. Yung board ng 24 inches, ayan. May kumalikot na. Ito. So, pinalitan natin na pang 32 kasi talagang napakaihina na board ng mga 24. Konting taas lang ng voltahe. Kumidlat lang, kumulog sa malapit sa inyo. Sibak talaga yan. Napakahina niyan. Ako ang ginagawa ko, ginagamitan ko ng 32 inches na board. Kung may Pensonic kayo, mas maganda kung Pensonic din yung pang 32 nyo. Pero ang pagkakaalam ko sa Pensonic, mataas yung kanyang voltage output. Okay? Kung konti lang yung inyong backlight, matik yun. Nakabukas agad yung ano nun. Ang ilaw nun kahit naka-standby. So itong Hanabishi, maganda kasi actually to nung hindi ko pa nalilipat tong board na to galing sa ibang unit, sinet up ko na lahat ng ano yan, yung mga solarize kasi naka solarize yan at naka mirror pa, nakabaliktad. So inayos ko na. So yan, okay na yan. Ayan na, no signal. So mag play tayo. USB. Okay, play tayo ng movie. Okay, ayan na. Ready na siya. Maliwanag kasi sa likod ko kaya yung ano niya, reflect ng liwanag. Okay, ayan na. Tuwan-tuwa na si customer niyan sa halagang 1,000. 1,000, sa'yo na board, ikaw pakabit, sa'yo pa labor. 1,000 na yon, murang-mura na yan. Okay.